ikaw lamang ang siyang Hello, check. Hello. Hello, check. Hey. sa kaluwalhatian mo. Magandang hapon po sa ating lahat. Magsisimula na po tayo. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Ako'y sasamba, awitan ka.
walang nadama. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwalhatian ay sa'yo. Dahil sa biyaya mo, ako'y malayang lalapit sa'yo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. Jesus, ikaw ang buhay ko, ako'y binago ng pag-ibig mo. Papuri at kalwalhatian ay sa'yo. Lord God, sa hapon po na ito, gabayan ninyo po sana kami. Sa message po mamaya ay marami po sana kaming mapulot, Lord. Patuloy po namin kayong papapurihan. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa'king tugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay galinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang
Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasampungan ka sa dakong lihim. Masumpungan ka sa dakong lihim. Sige po, magandang hapon. Pwede po kayo makaupo. Yun po yung dalawa kong anak. Kasi sabi nila, kagagaling ko lang po kasi sa sakit. Kaya sila po yung kumanta. First time po nilang mag-lead ng praise and worship. Palakpakan naman natin yung dalawa kong pogi anak. Ito rin po pogi. Ito rin po pogi. Bunso ko po ito. Baka magtampo eh. Daddy, pogi din ako. Sige po, bago po yung announcements, welcome po muna natin yung mga kasama natin sa hapon na ito. No? Medyo ako po'y kinakabahan ngayong araw na to dahil meron akong special na bisita ngayong araw na to na ngayon lang po makikinig ng sermon. Sa mahabang panahon, siya po yung nag-sermon sa akin. Ito lang po yung pagkakataon ko na makagante. Gusto ko po i-welcome po mga kapatid ang aking nanay, si Nanay Marita. Titignan natin mamaya. Nanay, babawi ako. 1 taon, 2 taon, hanggang biro lang po. Welcome din natin yung mga kasama niya. Nanay, sino po yung kasama mo? Di po, ito muna pong, huwag niyo pong lampasan. Baka Maria Fe. Kalumpit. Welcome naman natin si Ate Maria Fe. Pakilala mo pa rin yung sumunod. Doña Aida. Ate Aida, welcome po. Then si Nanay. Nanay Luz. Ito naman mga asyendera. Welcome naman natin dito mga donya, dito naman asyendera. Sige, Ate Jennifer, pakilala mo yung mga tagapagmana ng Don Emperador. Jenny Rose po. Hello po, Ate Jenny Rose. Pala po naman sa Ate Jenny. Di naman, pangalan pa lang, mamahalin na. Kami safeguard lang, siya ivory pa. Nang Obang. Welcome po, Nang Obang. Okay na? May mali. Ito na pangalan po ng mali. Mikey. Welcome po, Ate Mikey. Okay, wala na. Ha? Yan po.
Wala pa po kami nandito na yan. Si Nanay Vicky. Okay, muli po maraming salamat and Happy New Year po. Announcements muna po, no? Noon po kasing, ayan, welcome po, Nanay Mercy. Noong bagong taon, nagbago ng tema yung Crossing Frontiers Christian Ministries. Noong last year ng 2023, ang tema natin ay Igniting Hope. Ngayon po ay Strengthening Faith. At ito po yung mga programa na meron tayo for the whole year. So, CFCM Life Circle, Digital Church Seminar, Training, Family Time, Parenting Seminar, El Nino Preparation na po. Kailangan natin maghanda ng bigas at makakain dahil baka magtagtuyot. Yung mga kasama natin magutom, baka pumayat, magreklamo. Ano po? Ba't ka nakatingin kay Janice? Okay. Kapitolyo sa barangay. Ito po yung programa ng Kapitolyo dinadala sa barangay. So, sa August po ito mangyayari kasi yun po yung anniversary ng church. Bali po yung mga libreng laboratory, libreng gupit, bunot ng ngipin, bunot ng mata, check-up ng mata po, laboratory, x-ray, yun po. Pagbebenta ng kidney, joke lang syempre. Kapitolyo sa barangay, student assistance. Pag po may mga kabataan na nandirito at nakikita namin yung pagbabago sa kanila, doon kami magse-select ng mga kabataan na pwedeng matulungan sa kanilang pag-aaral. Social concerns, yung mga matagal na po namin kasama, yan sa Methodist meron po tayo yan. Pagka nagkasakit kayo, kung matagal na kayo nandito at nagkasakit kayo, dadalawin ko po kayo. Tapos bibigyan po kayo ng 10,000. Sana po Lord magkasakit ako. Biro lang po. Merong konting ibibigay, pambili ng gamot. Pero po ang mahalaga doon, dadalawin kayo ng pastor. At ipagpipray po kayo. Yun po yung social concern. Dadalaw ako. Hindi nyo po kailangan maghanda. Pastor, ano gusto mo? Sisig o krisipata? No? Bloodletting. Gusto nyo po mag-donate ng dugo? Nanay Vicky. Meron pa ba? Hindi po. Pag 16 na, hindi mo pwede. Church retreat. Yung buong church pupunta sa isang resort, magre-retreat. March po mangyayari. And others. Ano po yung mangyayari sa February? Next, Brad. Ito yung January, yung Digital Church na seminar. At ito yung Virtual Assistant Free Training Program. Kung meron po kayo anak na graduate ng college, pero walang nakuha trabaho o walang makuha trabaho, pwede ko pong i-train para po magkaroon ng trabaho. So meron kayong kamag-anak na graduate ng college kasi po requirement talaga yung pag-graduate ng college. Kaya nga meron naman kaming student assistant program para makagraduate ng college. Kung walang trabaho, tuturuan po kung paano magkatrabaho. At least po 4 years po. Kasi po yung mga kliyente dito, mga Inglesero, kaya panggabi po yung labanan dito. Ano po. Ganito po yung trabaho ko sa gabi. So free po yan, January 13 po magsisimula, 1 to 5 p.m. dito po. Okay? Next, boss. Sa February 17, let's talk about love, mahal. Pero po pang kabataan lang. So yung mga kabataan, may mga kaibigan kayo sa school, punta po sila, invite nyo sila dito. Hindi naman sila sa sermonan, mag-uusap lang tayo about pag-ibig. No? Bakit hindi ka crush ng crush mo, ganun. No? Let's talk about love, mahal. Okay? Para alam lang ng mga kabataan, kasi alam nyo po, iba yung kabataan noon sa ngayon. Nanay Vicky, nung panahon nyo, di ba? Para manligaw, magsisibak muna ng kahoy. Ngayon, no? Bago ligawan, nasibak na. Di ba? Dati, bago magpakasal, doon pa lang mabubuntis. Ngayon, buntis na, kaya kinasal. Tama po ba? So, pagpapaliwanagan muna natin, ano ba yung mas mahalaga? Kasi nakikita ko po dito, noon kasi konti pa lang opportunity sa mga kababaihan kung bakit nag-aasawa ng maaga. Pero po ngayon, marami ng opportunities para sa mga babae at para sa mga lalaki. Kung mabubuntis ng maaga, mawawala yung opportunity para sa kanila. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka muna.
O, huwag kang tumingin, Nanay Aida. Tapos na yung mga katabi mo dyan. Ending na yan. So, let's talk about love, no, mahal. Okay? February 17 yan. Yung sumunod, Family Day. Ito po yon, pagkatapos ng pananambahan natin, magkakaroon tayo ng parang dinner date with your family. So, may pagkain. Huwag kang yumuko, Ate Jennifer. Maghanap ka ng makakasama mo. So, kung may family kayo, isama nyo lang dito. So, may table para sa inyo. Si-serve kayo ng food habang may kumakanta dito. Parang banding lang ng mga pamilya. Family Day po. Sa February 11. Kasi alam naman natin February ay buwan ng mga, akala ko nguso eh. Buwan ng mga puso. Ano po yan? Pagkatapos ng church natin, Sunday po itong 24. Balik mo dun sa kanina. Ito po, Sabado. Ito pong, let's talk about love, mahal. Sabado to. So, sa mga classmates nyo, invite nyo sila dito. Mag-uusap-usap tayo. Parang ganon. Next. Nagbubuo na po kami ng organization. Kung kayo po ay 12 to 24 years old, kabataan po kayo. Sino po dito yung 12 to 24? Taas ang kamay. Ayan. Mamaya po, pagkatapos ng pananambahan natin, ang church po kasi na to pagkatapos ng pananambahan, nagpapakain po. Totoo po, Ate Luz. Sa church, sa Methodist, hindi eh. Dito po nagpapakain every Sunday po. Yun nga lang, dahil hindi kami marunong magluto, puro resis yung pinapakain. Pero ngayon, hindi to muna tayo magre-resis. Iba muna tayo ngayon. So, yung mga 12 to 24 years old, mamaya dito kayo. Kasama nyo sila, kuya. Dito kayo. Yung adult, 24 to 45. Yung mga babae na 45 and above. Ito naman yung mga lalaki, men's circle. Tapos yung mga bata. So, ito po yung organization ng church. Okay? So, yan po yan. So mamaya po pagkatapos ng ating pananambahan, wala muna pong uuwi. Para po ay makasama namin kayo sa konting inihanda po ng aming iglesia para po sa inyo. May tanong po ba kayo dun sa mga in-announce ko? Ito lang po kasi yung panahon na pwede kayong magtanong. Pag nag-sermon na po ako, hindi na po kayo pwede magtanong. May tanong po ba kayo? Naintindihan niyo naman po yung sinabi ko, hindi naman po ako ngongo, no? Okay, so kung maliwanag po, maliwanag po yan, ay mabuti po. Sermon. Sige, pwede ba tayo magsita yung lahat? Ayan, basahin natin sabay-sabay yung ikalawang mga taga-Korinto, Kabanatang 5, talatang 17. 1, 2, 3. Kaya't, isa pa po. 1, 2, 3. Kaya't kung nakipagkaisa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyo mga salita. Dalain ko po, O Diyos, ay lubos namin maunawaan ang mga salitang ito. Gabayan niyo po ang inyong lingkod upang may pahayag ang mensahe ng buhay sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po kayo. Okay. Ang title po ng mensahe natin sa hapon na to ay Change. Sabihin niyo nga po, change. Sa Tagalog ay pagbabago, magbago. So, susubukan natin na, di ba po pagbagong taon, di ba maraming nagda-diet kasi ang New Year's resolution daw nila ay magpapayat this year, di ba?
May mga ganon, may mga New Year's resolution. Yung iba naman, ang mga New Year's resolution nila ay hindi na siya magiging magastos. Yung iba naman ay hindi na siya magmamarites. Katulad ko nga nung nakaraang linggo, sabi doon, kung ang marites, ang pagiging marites ay nakamamatay, wala ka ng kapitbahay. Tama? Ang tanong ko, kung ang marites ay nakamamatay, may kaharap pa kaya ako ngayon? Biro lamang po. Pag bagong taon, di ba? May mga New Year's resolution tayo. Nanay, hindi ko pwede magsalita pag ako nagsasalita dito. pag New Year's, pag bagong taon, may mga New Year's resolution tayo, di ba? So, sa araw na to, encourage ko kayo na sabay-sabay tayo na mag-aim or tignan kung ano yung pwede natin baguhin sa ating mga sarili. Unang point na gusto kong sabihin dito yon, transformation through Christ. Ibig sabihin nito mga kapatid, pag daw ikaw ay may Kristo, dapat may pagbabago sa'yo o may bago sa'yo. Hindi kasi pwede na alam mo na may Kristo, naniniwala ka kay Kristo, no? Pero ang bibig mo sindumin ng kanal. Tama? Or lahat ng tao sa paligid mo ay kagalit mo. Or walang mabuting tao sa paningin mo. Lahat sila masama para sa'yo. Pag daw ikaw ay may Kristo, dapat may makitang bago sa'yo. May makitang iba sa'yo. Pero siyempre, yung makikitang iba na yon dapat mabuti. Hindi masama. This verse begins with, therefore, if anyone in Christ, he is a new creature. This signifies a profound change that occurs when one accepts Christ. Magkaiba po yung naniniwala ka na may Kristo at yung tinanggap mo si Kristo. Magkaiba po yan. Yung naniniwala ka na may Kristo, naniniwala ka lang na may Diyos, pero wala kang pakialam. Bakit ko nasabi yan? Pag naniniwala ka lang na may Kristo, pero wala kang pakialam, ibig sabihin, lahat pa rin ng mga masasamang bagay ginagawa mo pa rin. Pero alam mo na may Kristo. Pero pag tinanggap mo si Kristo, ibig sabihin, siya ay nasa loob ng puso mo, hindi mo maiisip na gumawa ng masama kasi alam mo na siya ay nasa loob ng puso mo. Ibig sabihin, pag si Kristo nasa loob ng puso mo, siya yung nagiging direktor ng buhay mo. Pag may isang bagay na gagawin mo, sasabihin sa iyo ni Kristo, huwag mong gawin yan kasi masama yan. Susunod ka. Kasi si Kristo yung nasa loob mo. Pero kung kilala mo lang si Kristo at wala kang pakialam sa Kanya, gagawin mo lahat ng bagay. Kasi kilala mo lang siya pero wala kang pakialam. So, sino dito ang kilala lang si Kristo at wala siyang pakialam? At sino dito yung nasa puso niya si Kristo? Taas ang kamay. Wow, ang lahat ng ito yung mababait. No, so, pag namatay kayo ngayon, sa langit na kayo pupunta. So, ibig sabihin, kung nasa loob niya si Kristo, mga bubuti kayong mga nilalang. Kung nasa loob niyo si Kristo, may mga bagay na gusto mong gawin pero dahil ito ay makakasama sa iba, hindi mo ito gagawin. So, pag nasa iyo si Kristo, dapat may pagbabago sa buhay mo. Hindi lang yung alam mo na may Kristo pero baliwala lang sa'yo. Makapanakit ka ng tao, baliwala lang sa'yo. Magsabi ka ng masama sa tao, baliwala lang sa'yo. Pero alam mo na may Kristo. Ang masakit dito, pag ikaw ay namatay mamayang 6:00 ng hapon, at alam mo na may Kristo at wala kang pakialam sa Kanya, ikaw ang sisingilin ni Kristo. Ang sabihin sa'yo, hindi ka na nahiya sa akin. Mula sa langit, tinitignan kita.
pero masama pa rin ang ginagawa mo. Hindi siya makatingin. Joke lang po yun. Pero isipin nyo, ganun na mangyayari nun eh. Lalapitan ka, kakausapin ka, di ba? No, nakatingin ako sa iyo, pero puro kung ano yung mga pinagagawa mo, pinaglalaroan mo yung buhay ng iba. Ang tawag sa iyo ay Lunes, Martes. Di ba? In example ko na to before. Pag mayroong pulis, meron bang gagawang magnakaw? Wala, di ba? Kasi may pulis. So, ibig sabihin, hindi gagawin na magnanakaw kasi may pulis. Pero bakit pag mayroong Diyos na nakatingin sa'yo, ginagawa mo pa rin kahit na hindi mabuti? May nagnanakaw pa rin, may pumapatay pa rin, kasi wala silang pakialam kay Kristo. Yun po yung pinagkaiba nun. So, layunin natin sa ating buhay na si Kristo ay hindi lamang alam nyo na meron, bagkus layunin natin sa buhay ay siya yung mag-direct ng puso mo nang sa ganon, may pakialam ka na kung gagawa ka ng masama, alam mo na ikasasama din yun ng loob ng ating Panginoon. This transformation is not just a minor adjustment, but a complete overhaul or a rebirth into a new life. Minsan kasi, pag bagong taon, gusto mo lang pumayat. Di ba? Minsan, ang New Year's resolution ko, pumayat. Yun lang yung babaguhin ko ngayon. Kukuntian ko lang yung kanin. Dati 3 mangkok, ngayon 2 na lang. Pag tayo ay mayroong New Year's resolution, part lang natin yung gusto nating mabago. Sabihin natin, gusto mong pumayat, pero masama ka pa rin tao. Sabihin natin, gusto mong pumayat, no, pero masama pa rin ang ugali mo. Dahil part lang ng pagiging tao mo yung gusto mong baguhin. Pag daw ikaw ay magpapatransform sa ating Panginoon, hindi to minor. Dapat buo. Dapat holistic. Ibig sabihin, hindi ka lang basta magpapapayat, magiging mabuti ka rin nila lang, mapagbigay ka rin, at hindi masama ang ugali mo. Maraming tao na nakangiti sa'yo. Hindi yung pag lumabas ka ng bahay mo, lahat ng tao nakatingin sa'yo kasi lahat sila galit sa'yo. Babaguhin mo yung buong pagkatao mo pag si Kristo ang magbabago ng buhay mo. Okay. Second point. Letting go of the old. Pag daw tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, hayaan mo na yung dati. Minsan kasi, ayaw nating magbago kasi iniisip mo, lahat ng kapitbahay ko ang pagkakilala sa akin masamang tao. Kaya naman ayoko nang magbago kasi ang tingin naman nila sa akin, masama akong tao. Hindi. Pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, kahit ang tingin pa ng kapitbahay mo sa iyo ay masamang tao, pero kung gusto mong magbago, wala ka nang pakialam sa sasabihin ng iba, basta magbabago ka na lang. Nang sa ganun, pag nagbago ka, manonotice nila na there's something new about you. Ibig sabihin mga kapatid, kahit masama ka pang nilalang ngayon, kahit na masama ang ugali mo ngayon, pwede mo pang baguhin ito ngayon. Hindi pa huli ang lahat kasi buhay pa tayo. Mababago mo pa ba ang sarili mo kung patay ka na? Hindi na. Mababago mo pa ba ang sarili mo pag hindi ka na makagalaw? Hindi na. Pero kung gusto mo pang baguhin ang sarili mo ngayon, pwede mo pa yung gawin ngayon. Ay, Pastor, bukas na lang kasi hapon na. Ano ka, Chinese? Nag-aantay ka pa ng oras. Paano kung sabihin mo na, paano kung kunin ka ng Lord mamayang 7:30 ng gabi, Nanay Luz? Namimili lang ako sa inyong dalawa kung sino gustong mauna. Diba? Ayaw mo pa. Minsan, kung bakit ayaw din natin, no? Sinasabi natin natatakot tayo mawala sa mundong ito kasi hindi tayo handa. Pero may mga tao na okay lang sa kanila na mawala. Ready na sila. Kasi alam nila sa buhay nila, marami na silang ginawang mabuti at alam na tanggap ng Diyos ang buhay nila. So mga kapatid, kung magbabago tayo, hayaan mo na yung dati mong buhay. Kung nakikita mo na pangit yung dati mong buhay, di pangit, di magbago para yung dating pangit maging maganda.
This verse continues with the old things pass away. Yun daw dati mong mga ginagawa, dati mong nagagawa, dati mong mga lagi mong ginagawa, patayin mo na. Lalo na kung masama. Kung dati lahat ng tao inaaway mo, huwag mo na daw awayin ngayon. No, kung dati lagi ka nagmumura. No, okay, subukan mo huwag na magmura. Patayin mo na yung dating ikaw. No, kung selosa ka at lagi kayo nag-aaway ng asawa mo dahil nagsiselos ka, tama na. Hindi naman yata kapugian. Pinag-aawayan nyo pa. No. Kung dati madamot ka, patayin mo na yung pagiging madamot. Ang mga madadamot ngayon walang napapala. Minsan may nag-usap. Pastor, dun sa kabila. Pinag-uusapan namin kasi yung may-ari ng kabila, pizza, mayaman. Sabi ko, ano pinagkaiba ng mayaman at may kaya pero mabuting tao? Kadalasan ng mayaman, madamot. Nanay na. Nay. Kadalasan ng mayaman, kaya sila yumaman kasi sila ay madamot. Kasi kung sila ay hindi madamot, hindi sila masyadong mayaman pero mayaman sila sa mga kaibigan. Sila yung mga tao na pag nawala sa mundong ito, sila yung mga taong maraming iiyak at makikipaglibing dahil naging mabuti silang tao. Pero yung mga taong mayaman, pag namatay, kahit nabayaran pa nila yung mga tao para pumila sa kanilang libing, hindi papayag na gawin nila yon kasi naging masama silang nilalang. Tignan nyo nga yung katabi nyo kung yan ba ay masamang nilalang. Ay, gumalaw ni ate. No. So yung alam mo na masama na meron ka, hayaan mo nang mamatay. This suggests that accepting Christ involves letting go of our past selves, our past sins, and our past mistakes. Aminin man natin at sa hindi, marami tayong nagawang pagkakamali. Sino ba hindi? Sino ba makapagsabing perpektong tao ko, wala akong nagawang kasalanan? Wala naman eh. Pero ang maganda dito, lahat ng ito ay pwede mo naman ding kalimutan na, pwede mo naman ding ilibing na. Ang isang pagpapaalala lang sa atin dahil pinatay mo na siya, huwag mo nang buhayin ulit. Huwag mo kong susubukan. Alam mo dati, mamamatay akong tao. Dati lahat ng tao, sinasaktan ko. Dati na yon. Pwede namang hindi na ngayon. Ibig sabihin mga kapatid, pwede ka pang magbago. Sabihin mo nga sa sarili niyo, pwede pa akong magbago. Parang ayaw niyo. Sabihin niyo sa sarili niyo, pwede pa akong magbago. Pwede. Dahil buhay ka pa. So yung lahat ng mga bagay na kapintasan mo dahil naging masama ka, pwede mo pa yang baguhin dahil buhay ka pa. Amen? Buhay ka pa kasi. It is a call to leave behind the old and embrace the change that comes with faith. Kung nagbago ka na, yakapin mo na yon. Di ba? Kung dati magagalitin ka at hindi ka na magagalitin, yakapin mo na yon. Pag may nang inis sa'yo, yakapin mo na yun. Diba? Hayaan mo na. Sarap pong kuritin talaga. Diba? Kung nasubukan mo nang magbago, pumunta ka na lang doon. Huwag mo nang ibalik. Push. Diba? Alam niyo po, mahirap yung transition na masama kang tao, tapos magiging mabuti ka na. Lahat ng tao magugulat sa, ganyan ka na ba talaga? Lahat ng tao mamamangha sa'yo, wow, ang bait mo na. Dati napakasama mo, parang kang demonyo. Ngayon, anghel ka na. Diba? Kung nandirito ka na, babalik ka pa ba? Huwag ka nang bumalik. Mas masarap maging mabuting tao. Dahil yung mga tao na nakakasalamuha mo, yung mga tao na nakapaligid sa'yo, gusto na yung bagong ikaw kaysa ito. Dahil mga katropa mo dito, sa impyerno lahat pupunta. Pag ikaw yung namatay at masama kang tao, lahat kayo magsasama-sama. Samantalang pag mabuti kang tao, wow, mga Brad, bigyan niyo lang sa akin ang address niyo sa langit. Pupuntahan ko kayo.
Confident ka dahil alam mo na binago mo yung sarili mo. Pag namatay kang masama, mga brad, long distance, impyerno, langit tayo. Na, huwag mo nang subukan pang bumalik kung nagpakabait ka na. Huwag na. Sayang. Sayang yung mga ginawa mo na. Oo, alam ng ibang tao, matapang ka noon. Noon po yun. Kaya nga, di ba, pag may mga nakukulong, sinesistensyahan ng mga 10 taon, 15 taon, tapos pinapalaya. Di ba? Pag pinalaya na sila, yung iba, nagbabago ng tuluyan. Nagpapasalamat sila kasi nakalaya na sila. Pero yung iba, bumabalik pa rin sa dati. Ginagawa nilang bakasyonan ang presinto. Gustong-gusto nila yung pinoposasan sila. Samantalang ang sarap ng maging malaya. Yung alam mo yung mga tao ay ine-embrace, no, niyayakap yung pagiging bagong ikaw. Okay. Pangatlo, embracing the new. Sabi ko na kanina, yakapin na natin yung bagong ikaw. This verse concludes that, behold, new things have come. This is a call to embrace the changes that come with faith. Lagi natin tatandaan, hindi madaling magbago kung ikaw lang sa sarili mo. Kung halimbawa gusto mo lang magbago, no? Hindi mo yang kaya without the help ng Diyos. Dahil in the first place, kung bakit gusto mong maging mabuting tao, dahil gusto mong mapunta sa langit. Meron tayong ultimate reason kung bakit gusto natin maging mabuting tao. Dahil gusto nating mapunta sa langit. Amen. Hindi naman gusto mong magbago para lamang sa sarili mo o para gustuhin ka lamang ng kapwa mo o para sabihin nila ang bait-bait mo. No. Meron tayong reason kung bakit gusto natin maging mabuting tao. Dahil gusto natin, pag nawala tayo sa mundong ito, katanggap-tanggap tayo sa kaharian ng Diyos. At yung pananampalataya na meron ka, yan yung magbibigay sa iyo ng inspirasyon para magbago ka. So, ibig sabihin, mga kapatid, we need faith para mag-inspire sa atin na magbago. Bakit ang Diyos, kung saan tayo nananampalataya, isang mabuting Diyos. Natural, kung sa Kanya tayo nananampalataya, gusto natin katulad niya para tawagin kang anak ng Diyos. Tama, simple lang Gusto mong maging mabuting tao at dahil sa iyong pananampalataya, tinawag kang anak ng Diyos kasi magkaparehas kayo ng ugali ng Panginoon. Kung gaano siyang kabuti, mabuti ka rin. Hindi naman pwedeng anak ka ng Diyos. No? Pero sukdulan naman ang sama mo. Sabi ko nga, ugali mo, sing itim ng kanal. Diba? Hindi naman pwede yun. Paano ka tatawaging anak ng Diyos? Ang Diyos ay mabait, ikaw ay masama. Ang Diyos ay hindi nagmumura, ikaw malutong magmumura. Ang Diyos ay hindi marites, pero ikaw marites. Ang Diyos ay mabait, ikaw ay madamot. Ang Diyos ay hindi kuripot, ikaw ay saksakan ng kuripot. Ang Diyos ay mapagbigay, ikaw ay hindi mapagbigay. Ang Diyos ay hindi nag-aaway, ikaw ay palaaway. Ang Diyos ay hindi masungit, ikaw, masungit. Kumbaga, hindi akma yung karakter ng Diyos sa karakter mo kung hindi mo yan babaguhin. It's about looking forward to the new life, new opportunities, new blessings that come with being a new creature. Ito daw yung maganda dito, mga kapatid. Pag binago mo yung buhay mo, meron sa yung mga ibibigay ng mga bagong oportunidad ang Panginoon. Yung mga bagay na yun na hindi mo nakukuha before nung masama ka pa. Ibig sabihin, merong nag-iintay sa atin na pagpapala ang Diyos kung gagawin nating baguhin ang ating mga sarili. Tingnan mo pag masama kang tao, minsan maririnig mo, buwisit namang buhay to. Ano namang buhay to? Galit na galit siya sa buhay niya. Kasi wala siyang, sabi niya, hanap ka ng trabaho pero wala kang makita. Gutom na pamilya ko. Ang tanong, mabuti ka bang tao? Kung mabuti kang tao, mag-a-apply ka ng trabaho, lumalapit ka pa lang dun sa boss, sasabihin na sa'yo,
alam mo, gusto kita. Kasi feeling ko mabuti kang tao. Kaya bibigyan kita ng trabaho. So, pag tayo nagbago, may mga bagong oportunidad na inihahanda sa atin ng ating Panginoon. New blessings din na inihahanda sa atin ng ating Panginoon kasi naging mabuti kang tao. Kasi binago mo yung sarili mo. Gusto mo bang mag-hire ng isang magnanakaw? Hindi. Gusto mo bang ang katrabaho mo ay basagulero? Hindi. Gusto mo ba yung katrabaho mo, kasama mo sa trabaho, nanununtok? Hindi. Natural, ang gusto mong makasama sa isang trabaho ay isang mabuting tao. Nang sa ganon, sa mga pagkakataon na kailangan mo ng tulong sa trabaho, may taong tutulong sa iyo kasi mabuti siya. Kung bakit laging may nawawala ng trabaho kasi, inaway ko yung katrabaho ko, nawalan siya ng trabaho. Natural, nang away ka eh. Siniraan mo, nangupit ka, nagnakaw ka. Lahat ng ito ay mga bad traits ng isang taong masamang tao. Ngayon, kung binago mo yung sarili mo, yung mga bagay na ginagawa mo before, hindi mo na ginagawa, magbubukas ng mga bagong oportunidad ang Diyos para sa iyo. At doon mo mararanasan yung blessing ng Panginoon dahil nagbago ka. Amen? Okay. Last na po. Na-realize ko lang po ito, mga kapatid. So dito yung pagka-eleksyon. Sila yung mga laging nakasunod dun sa mga tumatakbo. Meron kayong, nakikita natin yan, di ba? Ang tawag natin yan, mga leader. Mga nanlilista. Di ba? Aminin man natin, lalo sa Santa Ana, bago pa lang mag-eleksyon, na-distribute na. Minsan, chinecheck pa, nandyan ba ako? Tapos doon sa kabilang mayor, nandyan din ba ako? Aba, gusto mo tiba-tiba Ngayon, itong mga leaders na to, mapapansin nyo, pag nanalo yung kandidato nila na sinusuportahan, sila yung mga merong posisyon sa munisipyo. Tama? Tama. Ngayon, itong mga leaders na to, pag hindi nanalo yung kanilang sinusuportahan, saan nyo sila nakikita? Wala, di ba? Hindi nyo sila nakikita. Ang tanong, pag ba dumating yung dati nilang sinusuportahan, nandun pa rin sila? Hindi na. Ibig sabihin, yung mga tao na sumusuporta sa mga taong tumatakbo, nandun lang sila kasi meron silang inaasahan. Tandaan nyo may mga tao na sumusuporta sa isang kandidato kasi meron silang inaasahan. At pag hindi nanalo yung kanilang sinusuportahan, aalis na sila dito kasi wala na silang aasahan. Naniniwala po ba kayo na para din tayong mga leaders sa mga kandidato? Isipin niyo po, yung kandidato ay Diyos. Kadalasan, tumatawag lang tayo sa Panginoon kasi iniisip mo, ibibigay sa iyo ng Diyos yung hinihiling mo. Kung bakit ka nagsisimba, kasi iniisip mo na kung magsisimba ka, ibibigay sa iyo ng Diyos yung gusto mo. Kahit ano pa yan. Pero kadalasan, o paano na, pag hindi sa iyo binigay ng Diyos yung panalangin mo, yung hinihiling mo, ano nangyayari sa kanila? Umaalis ng simbahan, di na nagsisimba, di na nananalangin. So masasabi niyo ba mga kapatid na tayong mga mananampalataya o nakakakilala sa Diyos ay nandirito lang kasi nag-iintay tayo ng bayad mula sa Panginoon? Na kung bakit kayo nananalangin kasi iniisip nyo, ibibigay sa inyo yung gusto nyo. Pero pag hindi binigay ang gusto nyo, ayaw nyo na rin sa Panginoon. Ang tawag po doon, payment. Nag-iintay lang kayo ng bayad ng Diyos sa mga bagay na ginagawa nyo para sa Kanya. Pero ang isang mananampalataya, whether hindi ibigay sa iyo ng Diyos yung hinihiling mo, mananampalataya ka pa din. Ang isang mananampalataya, kung may sakit ka at ang panalangin mo ay pagalingin ka, kung hindi ka pinagaling ng Panginoon,
magpapatuloy ka pa rin manampalataya kahit hindi ka pa niya pinagaling. Dahil nandun ka para manampalataya sa Kanya at hindi para bayaran ng Panginoon dun sa pananampalataya na meron ka. Maliwanag po yan. Kaya bakit change yung gusto kong sabihin dito? We need to change our attitude this way. Kailangan natin manampalataya pa rin sa Kanya whether hindi man natin gusto yung ating nararanasan o gusto natin. Kasi kadalasan kung bakit ka nasa simbahan, kasi gusto mo yung mga nangyayari sa'yo, gusto mo yung mga dumadating sa'yo, gusto mo yung dami ng pera na meron ka, kaya ka nakangiti na nagsisimba. Pero pag ikaw ay may problema na, pag ikaw ay may sakit na, pag wala ka ng pambayad ng kuryente, ng ilaw at kung ano-ano pa, hindi ka na nagsisimba. So ibig sabihin, nagsisimba ka lang dahil nag-iintay ka ng bayad ng Diyos sa pagsisimba mo. Baguhin natin yon, mga kapatid. Kung gusto nyong higit na maranasan ang pagyakap at pagpapala ng Diyos sa ating buhay, manatili tayo sa Kanya, hindi man natin gusto o gusto man natin ang mga nangyayari sa atin. Amen? Maliwanag po. Okay, maraming salamat po. Tayo po ay tapos na sa aking sermon. Nanay, gusto mo po ang dagdagan ko ba? No? At inayayahan ko po kayong tumayo at manalangin. Ang isang simula ng isang pagbabago ay nangangailangan ng desisyon. Diba? Kung ikaw ay magbabago, magdidesisyon ka. Simula sa araw na to, magiging ganito na ako. Simula sa araw na ito na yung gagawin ko. Simula sa araw na ito, hindi na ako magiging ganito. So for us to have this change, we need to decide. Kailangan nating magdesisyon. Sa araw na ito, nais kong hilingin sa inyo na magdesisyon kayo. Na subukan nating baguhin yung mga bagay na hindi tama sa buhay natin. Lumapit tayo sa ating Panginoon ngayong hapon na ito. Aminin mo yung mga masasamang nagawa mo, yung kasamaan na ugali mo, yung mga bagay na nagawa mo nung mga panahon na masama ka pa. Humiling ka ng tawad sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Aming Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa hapon na ito. Sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong pagkalinga, sa iyong kabutihan, dahil lagi ka nandyan, Panginoon, at hindi mo kami pinagkukulang. Dalangin po namin, O Diyos, sa hapon na ito, anumang masasamang bagay na amin nagagawa noong nakarang taon o magpahanggang sa ngayon, tulungan mo kami, O Diyos, na mabago ito. Gawin mo kami, Panginoon, isang bagong nilalang, isang bago na kaaya-aya sa iyong paningin. Isang bagong anak mo, O Diyos, na tunay mong kalulugdan. Mawala na sa amin, Panginoon, ang dahating kami na kung saan lagi nangingibabaw ang galit sa aming mga puso at hindi ang pagmamahal sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay.
Tulungan mo kami, Panginoon, na tuluyan ng magbago upang maging katanggap-tanggap kami, O Diyos, sa iyong harapan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil lagi ka nandyan para sa amin. At hindi mo kami, Panginoon, pinababayaan mula noon magpahanggang sa ngayon. Sa hapon na ito, O Diyos, kasama ang lahat ng iyong mga anak sa iyong harapan, dalayan ko, Panginoon. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na sumama sa kanila. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanila. Maging sa mga panahon na sila'y nadarapa o sa mga panahon na sila'y nagkakasala, maging paalala sa kanila, Panginoon, ng iyong presensya. Kausapin mo sila, Panginoon. Sabihin mo sa kanila na, anak, alam ko na nahihirapan ka, alam ko na may nagagawa ka, nandirito pa rin ako na nagmamahal para sa iyo. Hindi ka pababayaan. Tutulungan ka magbago. Tutulungan ka hanggang sa muli kang makatayo. Aming Diyos, maraming salamat dahil tunay kang tapat sa amin, Panginoon, mula noon hanggang sa ngayon. Patuloy niyo pong ingatan ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magpala sa aming mga anak, sa aming mga kalusugan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpalakas sa amin, magbigay ng panibagong kalusugan o mabuting kalusugan sa araw-araw, O Diyos. At sa aming mga magulang, maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa kanilang kalakasan at kagalingan, sa pagpapalawig ng kanilang mga buhay. Salamat po, aming Panginoon. At ang aking dalangin, O Diyos, bigyan niyo pa sila, Panginoon, ng mas mahaba pang buhay upang sila'y patuloy naming mayakap sa bawat araw na kami magkakasama. Ikaw din po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa aming mga kapatid, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganyan, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan at pagpalain, O Diyos, ang lahat na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan, Panginoon. Ikaw ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Nawa, O Diyos, tumimo sa amin ang mensahe ng buhay sa hapon na ito, na kailangan namin, Panginoon, na magdesisyon na mabago ang aming mga sarili para sa iyo at para sa amin na rin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga nakasama sa hapon na ito. Nawa, O Diyos, kaming lahat ay napagpala ng mensahe ng buhay na nagmula sa iyo. At sa aming mga kasamahan sa online worship service, kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat at magpala. Sagutin ang mga panalangin nila Ate Eileen, Nanay Marcelina Milan, nila Nanay Mercy, ang kanilang mga panalangin, Panginoon, para sa kanilang pamilya. Kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa kanila, aming Panginoon. O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Kalakipang mga panalangin ng iyong mga anak na nasa iyong harapan. Ito po ang aming pagsamo. Ito po ang aming paglapit sa iyo, Panginoon, sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Makakaupo na po ang lahat. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng offering.
Tayo ba magsitayong lahat? Aming O Diyos, Ikaw ang nagbigay ng lahat ng pagpapala sa amin. Ikaw ang nagkaloob, Panginoon, ng mga bagay na meron kami ngayon. At Ikaw din, O Diyos, ang magpala sa iyong mga anak na nagkaloob. Dalayan ko, Panginoon, kayo pong patuloy na tumingin sa kanilang mga pangangailangan. Maranasan nila, Panginoon, ang iyong pagpapala sa bawat araw. At magamit, Panginoon, ang iglesyang ito. Sa ikalalago pa, Panginoon, ministeryo ng iglesyang ito, ang mga kaloob na ito, Panginoon. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Pagpapala na patuloy niyang inilalaan sa atin sa araw-araw. Tanggapin natin ang pagpapala ng Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen, amen, at amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Makakapo na po ang lahat. Noong 24 po ay may mga noong 24 po ay may mga naibigay kaming mga ilang mga pagpapala galing po kay Governor. Ngayon yata meron pa bang sino po? Ilan po sila? Ilan po yan? Yun nandirito lang po. 4 lang. Abutan mo na po 4.